baka lang humari yung suriin po, Congressman, kasi kung central office nga, parang lumalabas dito, angutin po sa mga naririnig nga natin na kung saang distrito mas cooperative yung kongresista, if you know what I'm saying, opo, Mm, doon binubuhusan, totoo, lalo na yung mga malalayo sa mata ng tao. correct, Opo, doon correct. binubuhusan and yun nga, no? Yung klarong-klaro na napaka-overpriced yung mga proyekto, Congressman. Mm, mm. Alam mo Ted, kaysa habulin natin isa-isa yung mga projects na yan, total nagbago na yung kalihim dyan sa DPWH. Mm. Ako tingin ko, suggestion ko kay Secretary Vice, tanggalin niya lahat, mga taong involved dyan. Tanggal. Kasi itong proseso natin, alam mo, napakahalaga nito. It has to be given to people with clean hands. Di ba? Kung madumi yung kamay mo, puro kurakot ang nasa isip mo, eh, hindi ka dapat gumagalaw ng budget eh. Hindi dapat dumaan sa'yo in any way eh. So tingin ko, lahat ng even, di ba sa public order, I mean, sa public service, you have to be above suspicion. Di ba? Kung may suspicion, delikadesa mo na, umatras ka na lang eh. Huwag ka na sumali para hindi magduda yung tao. Kasi ngayon, nagdududa talaga. Hindi lang dududa, sigurado sila may kalokohan. Eh dapat, we have to earn the trust of the people back. Kaya, alisin na lang lahat. Kung ako yan, the prohibition on certain products na alam naman natin, napakalaganap ang kalokohan dyan, i-ban totally na yan. Kasi ibaban nila sa district pero gagawin nila sa central office. Bawal ito dyan pero pwede sa central office. Bakit? Mas mabait ba sila kaysa atin? Mas mataas ba yung lugar nila sa langit pag namatay tayo lahat? Tingin ko hindi eh. Alam mo yun? So dapat tanggalin lahat ng mga Opo. may suspicion of being complicit with corrupt transactions. Set aside muna yan. Total, bago naman ang kalihim dyan. He can Opo. do it eh. Opo. Sige po. So, ang inyo pong advice, again, pakiulit po na lamang, pakilakas na lang po, Congressman Puno, para kay Secretary Vince Dizon. Ano ho ang inyong advice at masasabi po sa kanya ngayon po na ang kanyang hahawakan na departamento ay sukdulan ang laki, lawak at lalim ng problema? Tama. Inatasan siya ng ating Pangulo to do a sweeping reorganization of the Department of Public Works to ensure that the projects that will be implemented there will be for the people's welfare. Alam mo yun? And for the true goals of our country. So, kung ang buong makinarya dyan ay sira, di ba? At napupunta lahat ng mga projects sa mga ganyang kalokohan. Ako, ang suggestion ko sa kanya, total sweeping organization ang utos sa kanya. Ako tingin ko, tanggalin niya lahat ng may papel sa proseso ng budget at implementation ng projects nila na nagkaroon ng problema. Kasi kailangan we have to earn back the trust of our people. In a very justified way, people are now completely disgusted with the way things are going on there. And even kami mga bagong dating dito sa Congress din, mga bagong balik, ilang kami niyan. Malungkot talaga, masakit tignan ito eh, na pumasok kami dito tapos talagang nalalapastangan lahat. So I think lahat ng mga may even the hint of suspicion of involvement in these things should remove themselves from this process. And if not, the secretary should remove them. Kasi start afresh, di ba? Umpisa tayo ng para at least zero base, kumbaga. Kasi kung hahabulin mo yung mga nandyan, iisa-isahin mo, may kasalanan ba ito? Endless process yan. Alisin mo muna lahat. And then, maglagay ka dahan-dahan ng mga taong mapagkakatiwalaan sa lahat ng mga steps sa proseso na sensitive. Kaya naman yan eh. Kaya niya yan. Opo. Congressman, civil service rules and due process. Hindi, yan eh. Okay. Hindi mo naman tatanggalin without due process. Pero you can remove them from the budget process. Okay. You can remove them from the role in transactions that allow them to do kalokohan. It's an administrative action Opo. that a secretary can do.